Let's read it all together. No? Sabay-sabay nating basahin yung Job chapter 2 and verse 3. Begin. Nakita niyo na ba? Job chapter 2 and verse 3. Are you there? Let's read it all together. Begin. And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God and escheweth evil. Still he holdeth fast his integrity, although thou movest me against him, to destroy him without cause. This is the key verse of the book of Job. No? Dumanas na ng first trial of afflictions Job. Pero nanatili siya sa kanyang integridad, sabi ng Panginoon, at yun ay ipinagmamalaki niya kay Satanas, na nag-a-accuse sa Panginoon, nag-a-accuse kay Job. Kaya lang naman nagiging faithful sa iyan kasi pinagpapala mo, sabi niya sa Panginoon. No? Pero subukan mong alisin sa kanya yung mga tinatangkilik niya, yung pinagmamalaki niya, itatakwil ka niya ng mukhaan. And then ginawa nga ni Satanas yun, tinanggal niya lahat ng resources ni Job. Tanggal lahat ng kanyang kayamanan. No? Pinatay pa yung kanyang 10 anak. Walang natira sa kanya kundi yung pasaway niyang asawa. And yet, kita mo naman, nagpatuloy si Job hanggang sa pagpalain siya muli ng Panginoon. Alright? I hope you're listening. Kayo mga nandiyan sa virtual, nakikinig na po tayo. Let's learn Christ in the book of Job. No, Christ in the book of Job. Tayo po isang daling pumikit at manalangin. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, nagpupuri po kami at nagpapasalamat o Diyos sa araw nito, sa oras na ito, na muli niyo po kaming idinako sa bahay sambahang ito. Thank you so much, O God, sa kabutihan niyo po sa amin, sa paggabay, pangungunan niyo po sa amin, sa katugunan ng aming mga panalangin. At ngayon, Panginoon Diyos, muli niyo po kami idinako sa bahay sambahang ito upang sumamba sa inyo, O Diyos, Espiritu at katotohanan, at upang makapakinig muli ng inyong mga banal na salita. Ang dalangin po namin, O Diyos, kayo po ang Panginoon ang magsalita sa kalagitnaan po namin. Gamitin mo lang po ang bibig ng inyong lingkod. At kayo po, Panginoon, ang umabot sa aming pangangailangan sa gabi ito. Magiging mga kapatiran po namin na nasa virtual service, please, O God, bless them with your word this evening. O God, bigyan po kami na maayos na internet connection, na maayos na sound system, at pagpalain niyo po kami ng iyong mga salita sa gabi ito. At higit yung aming mga first-time visitors. Ganun din po, Panginoon Diyos, mga kapatiran na papunta pa lamang dito. Ingatan mo po sa kalsada, hanggang sa makarating po dito ng safe and sound, at makasama po namin silang sasamba po sa inyo sa espiritu at katotohanan. Salamat po sa katugunan ng ayong mga dalangin. Salamat po, Diyos, sa kabutihan mo po sa amin, sa kabila napakarami namin pong pagkukulang at pagkakamali. Muli, O Diyos, kung may nakikita man kayong bahid ng kasalanan sa aming puso at isipan, ay patawarin niyo po kami. Ito po ang aming samu at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. All right, please be seated. All right. Of course, nung Sunday, alam naman na natin yung background ni Job, ng book of Job. And the very purpose of this book is to demonstrate God's sovereignty and the meaning of true faith. No? Demonstrate ni Job yung klase ng pananampalataya na totoo sa sovereign God. No? Ang Diyos ni Job ay Diyos din natin. He is the sovereign God. No? I hope nakikinig po tayo, kayo mga nasa virtual. I hope nakakarating po sa inyo na maliwanag yung salita ng Diyos. Kung sakasakali man pong hindi nyo marinig, i-review nyo po mamaya pagkatapos po ng service para tuloy-tuloy na nyo mapapakinggan yung salita ng Diyos. But we're praying and hoping na magkaroon po tayo ng magandang internet connection sa gabing ito. So, makikita natin kung paanong ang si Satanas na sinabi ko nung nakaraang Sunday, kung paano siya naging accuser ng mga mananampalataya, accuser ng Diyos.
No, yun ang bintang niya sa Diyos eh. Pinagpapala. Sinasamba ka lang niyan kasi pinagpapala mo. Pero nakita naman natin, pinatunayan ng Diyos. Kaya ito yung key verse eh. Nakita mo na, sabi ng Diyos kay Satanas, and the Lord said unto Satan, hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth? Ganun pa rin. In the same statement na sinabi niya sa chapter 1. A perfect and an upright man. And one that feareth God and is with evil. No, siyang mayroong tamang pagkatakot sa Diyos at umiiwas sa masama. And he holdeth fast his integrity. Nanatili siya sa kanyang integridad, sa pagiging honest niya, sa pagiging sincere niya sa Panginoon. Sa pagiging hindi na nagmamaliw na pananampalataya sa kawalan ng pagmamaliw. Walang hindi nagwe-wave na pananampalataya. Pinatunayan niya na yung totoong pananampalataya sa kabila ng kawalan nanatili ang kanyang integridad. Sabi ng diablo, sabi ng Diyos sa diablo, although thou movest me against him, to destroy him without cause. Wala namang dahilan para parusahan si Job. Job is an upright man. Di ba? Nakita niyo yun? Walang dahilan para tanggalan siya ng Diyos ng pagpapala. Minsan, hindi mo mahirap unawain yun, lalo na sa kalagayan ni Job. Pero inuunawa niya na that lahat ng bagay na nangyayari sa kanyang buhay ay may kinalaman ng Diyos. I hope you're listening. Kaya number 1, the first thing na makikita natin sa book of Job, Christ is the friend that sticketh closer than a brother. Yun sinabi ni Solomon in Proverbs chapter 18 and verse 24. A friend must be a friend. There is a friend that is sticketh closer than a brother. Merong kaibigan na mas close pa siya, mas closer pa siya sa kanyang kapatid sa flesh, sa laman. No? Meron bang ganon? Sa atin meron nga ganon eh. No? Bagamat meron tayong kasabihan na blood is thicker than water, by all means, papanigan mo yung iyong relatives, yung kadugo. Pero how about the blood of the Lord Jesus Christ? Hindi ba siya mas sticker? Kaya nga sabi ng Panginoon, there is a friend that is sticker closer than a brother. No, dati ganun yung ating prinsipyo. Kakampihan natin yung kamag-anak natin dahil kamag-anak. Pero ngayon, pag alam nating mali, kahit kamag-anak natin, yung kakampihan natin yung totoo. No? At saka wala tayo sa pagkampi-kampi, tayo ay nagpapahayag lang ng katotohanan. Yan, wala tayong inaaway, kahit na ating kamag-anak, kahit ating mga kapitbahay, wala tayong inaaway. Nagpapahayag lang tayo ng katotohanan. Bagay na yung katotohanan ang hindi matanggap ng tao. Yung katotohanan na ang hindi nire-refuse nila. Kaya sila nangangayaw sa atin. Pero kahit ayawan pa nila ang katotohanan, kahit na deadmahin nila ang katotohanan, but they cannot deny the truth. So pinatunayan niya ng Diyos na siya, ng Panginoon, na siya yung friend na mas closer pa sa kanyang brother in the flesh. No? It is the Lord Jesus Christ. No? Siya yung sinabi ni Solomon na a friend must be friendly and there is a friend that is sticketh closer than a brother in Proverbs 8 and verse 24. Kaya nga pagdating sa Job chapter 19, tignan mo mabuti. Sabi ni Job sa chapter 19 and verse 21, have pity upon me, O my friends, for the hand of God hath touched me. Alam mo, naghahanap siya ng comfort sa kanyang mga kaibigan. Kasi ang pakiramdam niya,
pati ang Diyos ay pinabayaan na rin siya. Pero later on, na-realize niya, Diyos pa rin ang talagang mas kaibigan niya. At itong mga kaibigan niya, nagpaprofess na kaibigan niya, ay pinabayaan siya, pinersecute siya bandang huli ng kanyang buhay. Kaya itong mga kaibigan niya na ito na nag-persecute sa kanya, ay pinarusahan din ng Diyos bandang huli. At Job ay itinaas ng Diyos sa gitna ng kanyang mga kaibigan. At napatunayan ni Job na ang Diyos pa rin ang kanyang mas matinding kaibigan. There is a friend that is stick closer than a brother. Kaya nga, tingnan mo, si James nagpatotoo. Tingnan niyo ha. Sabi ni James sa chapter 2 ng book of James, it's about Abraham. No? This is about Abraham. Sabi niya sa chapter 2, in verse 23, sabi yan, and the scripture was fulfilled which saith, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness, and he was called the friend of God. Tinawag siyang kaibigan ng Diyos dahil sa pananampalataya niya sa Diyos. Nakita niyo yung pagkakahawig nila kay Job? Very close sila kasi ganun ang kanilang pananampalataya. Sino ba si Abraham? Ama ng ating pananampalataya. Sino ba si Job nagpakita ng tumpak na pananampalataya, yung totoong pananampalataya? I hope you're listening. Kaya kung meron kang ganun pananampalataya, sabi ng Bible, tatawagin kang kaibigan. Kaya ngayon ang pangako niya sa kanyang mga disciples in John chapter 15. Let's read. In John chapter 15. John chapter 15. In verse 15, henceforth, I call you not servant. Anong tawag niya kay Job? Have you considered my servant, Job? Sabi niya, sabi ng Panginoon mismo, nagsasabi, henceforth, I call you not servants, for the servant knoweth not what his Lord doeth. Kasi yung servant, hindi niya alam kung anong ginagawa ng kanyang master. But I have called you friends. Tinawag ko kayong mga kaibigan, for all things that I have heard of my Father, I have made known unto you. Wow! Kapatid, meron na tayong complete revelation of God. The Bible. Ni-reveal sa atin ng Panginoon. So gusto yung bagay na kailangan nating matutunan. Yung sinasabi niya, yung kanyang mga salita mula sa Panginoon, sa Ama. Ni-reveal na sa atin. Kaya ang tawag sa atin ng Panginoon, tawag niya sa kanya mga disciples ay kaibigan. Ang tanong ko, kaibigan ka nga ba ng Diyos? Kaibigan nga ba tayo ng Diyos? Ha? O kaaway tayo ng Diyos? Yung kaibigan ng Diyos, yung sumasampalataya at sumusunod sa Kanya. Ang tanong ko, ikaw ba ganyan ang pananampalataya mo at sumusunod ka nga ba sa Panginoon? O hanggang ngayon matigas pa rin ang ulo natin, hindi tayo sumusunod kahit alam natin na totoo ang sinasabi ng Biblia, totoo, kinukonvict tayo na tumunod tayo sa totoo, and yet ayaw natin sumunod sa totoo. Tapos tatawagin ka bang kaibigan ng Panginoon? Di ba? Karapat-dapat tawagin tayo na the enemy of God. Ano, kaibigan ka ba ng Diyos o kaaway? Yung kaibigan ng Diyos, sumusunod sa Diyos. I hope you're listening. Christ is the friend that sticketh closer than a brother in this book of Job. Pinatunayan yan ni Job, pinatunayan ng Diyos kay Job, pinatunayan yan ng Diyos sa mga tao. Hanggang sa atin ngayon, pinatutunayan ng Diyos. Ang Panginoong Jesucristo nagsasabi, I call you friends! Kasi yung servant, hindi niya alam kung ano ang ginagawa ng Diyos, ng kanyang master, ng kanyang Panginoon. Pero sinabi ko na sa inyo lahat ni-reveal na sa atin lahat ng Panginoon ang dapat nating malaman, and yet ayaw pa rin nating sampalatayanan. Ano kakaaway ng Diyos? Matagal lang sinasabi ng Diyos, yung mga prinsipyong binibigay sa atin ng ating pastor,
Araw-araw may prinsipyo tayong natatanggap mula sa salita ng Diyos. Yet ayaw pa ba nating paniwalaan? Ayaw pa ba nating sumunod sa prinsipyong itinuturo ng Biblia sa atin para tawagin din tayong paibigan ng Diyos at hindi kaaway? Amen. Mahirap yun, yung alam na natin yung totoo pero ayaw natin sumunod. Ano, nakikipag-away ba tayo sa Diyos? We cannot go against God. Kaya nga sabi ni Paul it's so hard to kick against the prick. No, mahirap sumipa sa matulis. Hindi natin pwedeng kalabanin yung alon. Kahit na gaano pa kagagaling na swimmer, hindi niya kayang tawirin yung rumaragas ang ilog. Kontra. No, you cannot go against the flow. No? Hindi mo pwedeng gawin yan. Kaya mas magandang sumunod tayo, sumampalataya tayo sa Panginoon at hayaan natin ang Diyos ang magdala sa atin doon sa lugar o kung saan man tayo gustong gamitin ng Panginoon. Let's be friends of God. Amen. Huwag tayo maging kaaway, maging kaibigan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pagsunod sa salita ng Diyos. Amen. Young people, matagal mo naririnig yung prinsipyo ng pag-aasawa. Kung hindi ka pa mag-aasawa, huwag manligaw, huwag magpaligaw. Matagal na yan, paulit-ulit na yan. Narinig ko na yan, oo. Pero kung bakit paulit-ulit at lagi mong narinig, kasi nga, hindi ka pa sumusunod. Di ba? Kaya paulit-ulit natin naririnig mang patungkol sa tithings, patungkol sa giving, kasi marami pang mga Kristiyanong hindi sumusunod. Inaaway pa rin natin ang Panginoon sa bagay na yan. No? Kaya paulit-ulit na sinasabi ng Biblia, do not forsake the assembling of ourselves. Huwag natin pabayaan yung pagtitipon. Pagtitipon ng mga mananampalataya. Tulad ng mga pagano na walang pakialam sa pagtitipon. So mahalaga yung bawat pagtitipon ng mga mananampalataya. We are the church, sabi nga tayo ay iglesia ng Panginoon, susunod na tinatag niya. Kaya mahalaga ang bawat pagtitipon ng iglesia. Bakit hanggang ngayon problema mo pa rin yung pagpunta sa church? May issue pa rin. May kumukontra pa rin may kumukontra na pumunta ka sa church, nagpapakontra ka naman. Ibig sabihin, pumapayag ka sa kumukontra. Huwag, kapatid. Ang mas magandang sundin natin kung ano yung sinabi ng Panginoon. Kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos, dun tayo sumunod. Tayo ay kinuman na go ye and preach the gospel, go ye and teach all nations. Sumunod tayo sa Panginoon. Yun ang great commission sa atin ng Panginoon. Huwag natin katatamaran. Huwag natin kapapaguran. Amen. Kaibigan ba tayo ng Diyos o kaaway? Tell me. Yung simpleng modest apparel? Nahihirapan tayong sumunod? Susuot ng maayos, mag-tuck-in para sa lalaki? Sa babae, magpalda naman ng mahaba-haba, yung lagpas naman sa tuhod. Hindi yung nagpalda nga, fall short of the glory of God naman. Na pag yumuko, kita na yung kuyukot. Kaya naman may iksi kasi meron siyang tattoo na pinapakita dito sa singit. Kaya naman tinatuan kasi nga pleklat yun ang malalaki. Narinig ko, may narinig pa sa isa na po. Nalala ko lang. Pero kapatid, hindi mo kinakailangan nung mag-cover ng ano na yan kung magkakaroon ka lang ng proper covering. Clothing is covering. Ibinigay sa atin ng Diyos yan to cover our body because that cover is our protection. Amen. Kaya hindi lang yan simpleng modest apparel na para lang masabing, banal ako kasi pwede naman tayo mag-conform. Pwede kayo naka-necktie ngayon, pwede ka nakamahabang dress, pero yung puso mo malayo rin sa Panginoon. Kaaway ka pa rin ng Panginoon.
Nagko-conform lang. Kaya nga sabi ni Pastor Hill, maganda yung kanyang prinsipyo eh. Huwag tayong mag-focus sa change, sa changing, kundi sa growing. We should grow in our Christian life. Ang binabantayan natin, changing, hindi pa nagbabago. Ba't hindi ka nagbabago sa bagay na yan? Dapat ma-focus tayo, magpapalago lang naman tayo sa atin talaga. Walang iba kundi salitaan ng Diyos. Ibinigay na sa atin ng Panginoon yung salita ng Diyos para tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Ayaw pa ba nating pakinggan? Ayaw pa ba natin sumunod? So Christ, in the book of Job, Christ is the friend, the only friend that sticker closer than a brother. Kapatid, mas mapalad ka kung meron kang kaibigan na mas close kayo kaysa sa kapatid mo in the flesh. No? Pero wag masyado kung ang pagkakaibigan nyo ay ang sentro, ay ang Panginoong Hesukristo, maganda yan. Pero kung nagkakasundo lang kayo ng kaibigan mo dahil sa mga bagay sa sanglibutan, kapatid, iwasan mo yan. Hindi yan tunay na kaibigan. Ang tunay na kaibigan ay dadaling ka sa sentro ng kalooban ng Diyos. At hindi ka sasang-ayunan sa mga bagay na pangsanglibutan. Yan yung totoong kaibigan. Ilalapit ka sa Panginoon at hindi ka ilalayo sa Panginoon. Pero pag ang kaibigan mo, niyaya ka sa mall, linggong-linggo. Niyaya ka sa pistahan, linggong-linggo. Niyaya ka sa kompyuteran, linggong-linggo. Hindi yan kaibigan. Ang kaibigan, tunay mong kaibigan, dadaling ka sa simbahan tuwing araw ng linggo. I hope you're listening. That's the number one. The first thing, Christ is the friend that sticks closer than a brother. Pinatunayan niya ng Diyos, pinatunayan niya ni Job, pinatunayan niya ng Panginoon sa kanyang mga disciples. Amen. Then the second thing is, sa Job chapter 1, balikan lang natin. In verse 10, sabi ng Biblia, ito yung first statement ng Diyos kay Satanas, has not thou made an hedge about him? Ito yung accusation ni Satanas. Kasi yung sa verse 8, sabi yan, and the Lord said unto Satan, hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God and escheweth evil? Then Satan answered and said, Satan answered the Lord and said, that Job fear God for naught? Natatakot ba si Job na wala lang? Natatakot ba sa'yo na wala lang, ganun-ganun lang? Ito ang accusation niya sa verse 10. Has not thou made an hedge about him? Na? Has not thou made an hedge about him and about his house and about all that he had on every side, that hath blessed the work of his hand, and his substance is increased in the land? Wala lang ba? Kaya ba nagtatapat yan sa si Job? Wala lang? May dahilan. There must be a reason, sabi diyan. Ang sabi ni Satanas, has not thou made an hedge about him? Alam niyo ibig sabihin ng hedge? A fence. O ang implikasyon niyan ay protection. Hindi ba iniingatan mo si Job at ang kanyang kabuhayan? Kaya lang naman natatakot sa iyo yan. Kaya lang naman sumasambayan sa iyo si Job kasi kasi iniingatan mo siya eh. Pinagpapala mo siya eh. Nilagyan mo ng bakot yung kanya mga pagpapala. Materially lahat, biniblast mo sa kanya. Pero subukan mong alisin lahat yan. Itatakwil ka niya ng mukhaan. Yun ang accusation ni Satanas. So Christ is our hedge. Did you realize that? Na ang Panginoong Hesukristo is our protection. Are you listening?
Protection natin ang Panginoon, kaya wag natin iiwanan ang Panginoon. Never leave the Lord. Kasi ang Panginoon, hindi tayo iniwan kailanman. Buhat nung tayo ay inaligtas, ang mata ng Diyos ay laging nasa atin at ang kamay ng Diyos ay nasa atin. Yun ang pangako niya. Basahin natin in John chapter 10. A familiar passage in the book of John. John chapter 10. Starting in verse 27. Sabi diyan, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Na? Hindi sila mapapahamak, hindi sila mapaparusahan, pinagkalooban ko sila ng eternal life. Kilala ko sila, I know them by name, and they follow me. At walang makakaalis sa kanila sa aking mga kamay. Nakita niyo ba yung protection ng Diyos sa atin buhat nung tayo ay naligtas? Yan yung assurance of salvation. Na inulit pa yan ng Panginoon sa verse 29, my Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Walang makakaalis sa aking mga anak sa aking mga kamay. Walang makakaalis ng aking mga anak sa kamay ng aking ama. Kaya nga sabi sa verse 30, I and my Father are one. Diyos ang Panginoon. Siya ang nagsabing, poproteksyonan ko kayo sa aking mga kamay. That's why Christ is our hedge, our protection. Gaano natin kagusto na proteksyonan tayo ng Diyos sa tuwi-tuwi na. Kapatid, anak na tayo ng Diyos. Hindi natin pwedeng itanggihan, hindi natin pwedeng, kahit na backslider ka pang Kristiyano, anak ka pa rin ng Diyos at nasa iyo pa rin yung proteksyon ng Diyos. Pero kung gusto mong manatili yung proteksyon ng Diyos sa iyo, tulad ng proteksyon niya kay Job, ay panatilihin natin yung sarili natin sa kalooban ng Diyos. Do not leave God. Huwag natin iwanan ang Diyos. Because He is our protector. He is our protection. I hope you're listening. Christ is our hedge, our fence, our protection. Ang Panginoon ang nag-iingat sa kanyang mga anak. Biruin mo yan, matagal-tagal mo na rin iniwan ng Panginoon. Hindi mo mabilang ang taon na iniwan mo ang Panginoon. Pero ang Panginoon hindi ka iniwan. Kaya hanggang ngayon nakakapakinig ka ng salita ng Diyos. Kasi pag anak ka ng Diyos, hindi pwedeng hindi ka ibalik ng Diyos sa fold. Sa grupo ng mga mananampalataya dahil kailangan natin ang Diyos. Hindi natin basta-basta maiwan ng Diyos. Kung iiwan naman natin ng Diyos, kung magbibingi-bingihan man tayo sa panawagan ng Diyos, kapatid, delikado yun. Kasi baka kuhanin ka ng Diyos sa panahon na hindi pa naman dapat. Mawawala yung protection mo. Don't never leave God. Magpagamit tayo sa Panginoon. By all means, paggamit natin yung buhay natin sa Panginoon, kapatid. Huwag tayong matakot magbigay ng buhay natin sa Panginoon. Kasi yung Panginoon nga magbigay ng buhay sa atin, tayo pa kaya? Hindi natin maibilat yung buhay na galing din naman sa Diyos? Kaya kung maibibigay natin ang buhay natin sa Diyos, imposibleng hindi natin maibigay yung wallet natin sa Diyos. Dahil mas mahalaga yung buhay kaysa sa wallet natin. Yung wallet natin mawawala. Besides, yung wallet mo, wala rin naman paraging laman. Kahit na marami kang pera sa bangko, kahit maraming pera lang ang wallet mo, si Job napakayamang tao sa kapanahunan niya, pero sa isang kisap mata na wala lahat. Hindi dahil makasalanan si Job, hindi dahil backslider si Job, pero sinubukan lang yung kanyang pananampalataya. Kapatid, huwag natin antayin na tayo ay kuhanin ng Diyos yan by force.
Hindi dahil sa pagsubok na pananampalataya, dahil sa pagpalo ng Diyos sa atin. Dahil sa hindi natin pagsunod sa Panginoon. Si Job sumusunod naman pero tanggal lahat, pinahintulutan ng Diyos na wala sa kanya lahat. Bakit? It is a trial of his faith. Ikaw kaya, subukan mo, imagine mo sarili mo, paano kaya pag nawala yung aking mga anak? 10 anak na Job, patay lahat. Paano kaya kung mawala yung kaisa-isa kong anak? Ano kayang mararamdaman ko? Paano kaya kung mawalan ako ng trabaho, mawalan ako ng resources, masunog lahat ng pinagkakakitaan ko, saan kaya ako dadalin? Saan kaya ako mapupunta? Hindi ba mas magandang maramdaman natin yung proteksyon ng Diyos, yung kamay ng Diyos sa buhay natin, na kung saan man tayo mo pumaroon, hindi nawawala sa isipan natin ang Diyos. Nandun pa rin yung ating puso sa gawain ng Panginoon. Kaya nga, nagsusulwinin tayo Gusto natin yung tao pumunta sa church para makapakinig sila ng salita ng Diyos, para makonvict sila at sila din ay magamit ng Diyos. Dahil ang gusto natin sa bawat mananampalataya ay pagpalain ng Diyos, and besides ang pagpapala hindi lang sa material na bagay. Ang pagpapala ay yung magkaroon ka lang ng kapayapaan sa buhay mo kahit wala kang pera. Kaysa magkaroon ka ng maraming pera pero marami namang nagbabother sa isipan mo. Mas magandang sumunod tayo sa Panginoon at maging protection natin ang kamay ng Diyos. My sheep hear my voice. Are you listening to the voice of God? Nakikinig ka ba sa salita ng Diyos? Are you willing to do the will of God in your life? Ibigay mo yung buhay mo sa Diyos. Sabi ko sa iyo, kahit buong laman ng wallet mo kaya mong ibigay sa Panginoon. Bakit? Buhay mo nga na ibigay mo Kaya, besides, sabi ng Panginoon mismo, sabi niya sa Matthew chapter 6, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Huwag kayo mag-impok ng kayamanan sa lupa kasi mayroong moth, mayroong magnanakaw, mayroong kalawang na maninira. Instead, mag-impok kayo ng inyong kayamanan sa langit. Paano tayo mag-impok ng kayamanan sa langit kung hindi nga tayo makapunta sa simbahan? Hindi tayo makapagbigay ng ating offering, ng ating tithes. Hindi natin may balik sa Panginoon. Tapos sabihin natin, Panginoon, proteksyonan mo ako. Kapatid, yung proteksyon ng Diyos nandiyan na sa'yo. Pinipreserve ka ng Panginoon. Pero ang gusto lang ng Panginoon sa'yo ay sumunod sa kalooban ng Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon, natatandaan niyo yung isang rich man na lumapit sa Panginoon? Panginoon, anong gagawin ko para magkaroon ako ng eternal life? Para magkamit ako ng makapasok ako sa kingdom ng Diyos. Kingdom of heaven. Gawin mo, in-narrate ng Diyos yung 10 Commandments. Sinabi ng Panginoon sa yung 10 Commandments, sundin mo to. Thou shalt not covet, thou shalt love thy neighbor as thyself. Lahat ng 10 Commandments, inisa-isa ng Panginoon. Panginoon, nagawa ko na po yan mula nung pagkabata ko. Very good You're righteous man. You're an upright man. Pero alam ng Diyos, na hipokrito tong tao na to. Sabi niya, sige nga, kung talagang nagawa mo na yan, at para magkamit ka makapasok ka sa kaharian ng Diyos, lahat ng ari-arian mo, ibenta mo. At ibigay mo sa mahihirap. Di ba nalungkot yung mayaman? Tumalikod. Bakit? Sabi ng Panginoon, mas mabuti pa yung kamelyo pumasok sa butas ng karayom kaysa sa isang taong mayaman na hindi niya maiwan yung yaman ng sanglibutan. Kaya nga sabi ng Panginoon, mag-ipon tayo ng kayamanan natin sa langit. At paano na tayo mag-ipon ng kayamanan? I-invest natin yung pera natin sa gawain ng Panginoon. Kaya mo bang ibenta lahat ng ari-ari mo at bigay sa church? Of course, nangiti ka, di ba? Hindi mo kayang gawin yan. But you can be an instrument. What is 1 million, 2 million, 3 million compare sa 10 million?
Di ba? Kung ako lang may milyon, and besides, yung milyon ko, binigay ko na sa church. Nautay-utay nga eh. Bago, bago mabuo, ubus na, naitain na. No? Pero kung ikaw meron kang milyon, give it to the church. Huwag ka matakot, huwag ka mag-invest sa gawain huwag ka matakot mag-invest sa gawain ng Panginoon. Yan ay para sa iyo. Mahirap meron kang investment dito, pag kinuha ng Panginoon, wala nang matitira sa iyo. Pero pag nag-invest ka sa gawain ng Panginoon, makikita mo yan hanggang sa kabilang buhay. Lay up for yourself, para sa iyo yan. Treasures upon heaven. Huwag sa lupa. Hindi naman masama magkaroon ng savings sa lupang ito. Pero huwag ka dyan matuon ng pansin. Huwag dyan ituon ng pansin. Huwag mo dyan ituon ng pansin mo. Maituon mo yung sarili mo sa growing. Paano ka lalago? Sa pamamagitan ng pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Amen. Christ is our protection. Christ is our hedge, a fence, a protector. Our protection. You want Christ to protect you, your family, and the resources na pinanggagalingan lahat ng resources mo. Gusto mo bang ingatan ng Panginoon? Sumunod ka sa Panginoon. Amen. Christ is our hedge in the book of Job. And the third thing and last. Now, malapit tayo. In Job chapter 19, this is exciting. This is exciting to know. Sabi ni Job in chapter 19. Chapter 19 and verse 25. Sabi niya, for I know that my Redeemer liveth, and that he shall stand at the latter end upon the earth. Naunawaan niyo ba yung binasa natin? Si Job nagpapatotoo na yung kanyang manunubos, yung kanyang tagapagligtas ay buhay. Naniniwala ka mang buhay si Kristo? For I know that my Redeemer live, and that he shall stand at the latter end, at the latter day upon the earth. Ang lahat ng tao ay luluhod sa Panginoong Kristo balang araw. Sige lang, i-persecute nyo kami. I-persecute nyo ang Panginoon ngayon. Pero balang araw, lahat ng tao ay magpro-proclaim na siya ay Panginoon. Siya yung ating tagapagligtas ngayon. Christ is our resurrected and returning Redeemer. In the book of Job, He is our resurrected and returning Redeemer. Hindi po nanatiling patay ang Panginoon sa grave. After 3 days, lumabas po siya dun sa grave. Are you listening? At maraming nagpatotoo, yung kanyang mga apostles, yung mga taong nakapaligid, even the unbelievers, nakita ang Panginoong Jesucristo na muling bumangon sa mga patay. Tama? And that's the gospel. Si Paul ay may nagpapatotoo in 1 Corinthians chapter 15. Pinatutuhanan ni Apostol Pablo na ang Panginoong Jesucristo ay nag-resurrect. In 1 Corinthians chapter 15. In verse 4, sabi diyan, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures. Si Paul ay nagpapatotoo ng gospel ng Panginoong Jesucristo, bagamat siya'y namatay, inilibing, pero muli siyang nabuhay after 3 days. He rose again from the grave. At pinapatutuhanan niya ni Apostol Pablo. He testifies Christ's resurrection. Kaya nga sabi niya in 2 Corinthians, sabi niya sa mga taga-Korinto, in 2 Corinthians chapter 5, in verse 15, sabi niya,
and that he died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which dieth for them and rose again. Christians should live a resurrected life. In this very particular verse. Ang mananampalataya, yung sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo ay dapat lang mamuhay ng merong resurrected life. Ay, maganda yung mensahe ni Pastor Hill nung Wednesday. Na? In 2 Corinthians chapter 5, sa pagbinaba mo yan, in verse 17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Oh? Merong bagong buhay. Yung Kristiyano. Yung taong na born again, merong bagong buhay. Hindi na siya dapat mamuhay ng old sinful nature niya. Hinimay-himay yan ni Pastor, napakaganda. It's about the salvation. Ang topic natin every Wednesday, so subaybayan nyo is binabalikan ulit ni Pastor Hill yung salvation. At napakaliwanag na yung taong na born again, yung taong naligtas, meron siyang bagong buhay. Kaya nga sabi ni Paul dapat yung mga mananampalataya ay may bagong buhay, may resurrected life. Kasi yun ang ginawa ng Panginoon Kaya nga tayo sumunod sa tubig ng bautismo. Sumunod tayo sa tubig ng bautismo. Kaya nga tayo sumunod. Sinisimbolo ng paglubog na sa atin sa tubig. Tayo ay nalibing na kasama ni Kristo at pag-araw natin sa tubig, tayo ay isang bagong nilalang nalalakad. Willing tayong lumakad sa panibagong buhay. We should live a resurrected life. Christ is our resurrected and returning Redeemer in the book of Job. Kaya mamuhay tayo na may bagong buhay. Hindi yung old sinful nature pa rin. Nakita nyo yung dinitalya ni Pastor Hill, napakaganda. Kung paano ikaw, ay yung old sinful nature mo, hindi naman nawala, nandito pa rin sa katawang ito. Pero ang gustong makita ng Diyos, yung bagong buhay sa buhay na ito. Yung new life, new man. Yung bagong tao sa katawang ito. Kaya nga, if any man be in Christ, he is a new creature. Meron tayong bagong nature. Yan yung divine nature na ipinigay sa atin ng Diyos. Kaya walang dahilan para tayo mamuhay na parang unbeliever pa rin. Gusto natin tawagin tayong Kristiyano, pero ang ating pag-uugali ay pang-unbeliever. Amen. Amen. Kaya nga, sabi ni Paul sa mga taga-Thessalonian, in 1 Thessalonians, also familiar passage in the book of 1 Thessalonians, chapter 4. In verse 14. Sabi ng Biblia, for if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him. Alam mo ang issue dito? Yung resurrection ng Panginoon at yung muling pagparito ng Panginoon. Kasi itong mga taga-Thessalonica, dahil kakaantay nila sa pamuling pagparito ng Panginoon, hindi na sila nagtatrabaho. Tinamad na sila magtrabaho, nag-aantay na lang sila sa kanilang bahay. Kain, tulog na lang sila. Nag-aantay sa pamuling pagparito ng Panginoon. Hindi yan ang ibig sabihin ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na mamuhay tayo at magtrabaho pa rin tayo habang tayo ay nag-aantay sa Panginoon. Amen. Kaya kung tayo naniniwala na ang Panginoong Jesucristo ay namatay at muling nabuhay, ay pangako ang Panginoon. Minsan isang araw, muli siyang paparito. Pag binasa mo yan from chapter 13 hanggang sa chapter 13, chapter 4 in verse 13 hanggang sa last verse,
Basahin natin para maunawaan natin. Sabi niya sa verse 13, "But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that you sorrow not, even as others which have no hope. For if you believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him." O yung mga unang nangamatay, yung sleep dyan ay yung mga unang natulog na matay. Pagparito ng Panginoon, dadaling niya ng Panginoon. At tayo sasalubong, sabi niya sa verse 15, "For this we say unto you, for by word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep." Hindi tayo mauuna. Bakit? Kasama na nga ng Panginoon dun eh. Habang tayo ay magsusulit for 7 years. Sabi niya sa verse 16, For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with a voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Na nang unang nangamatay, kasama na ng Panginoon, nandun na. Nakatayo na, kasama ng Panginoon. No? Then we which are alive and remain shall caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever with the Lord. Which wherefore comfort one another with these words. Kapatid, it is a comforting word para sa atin that Christ is our resurrected and returning Redeemer. Amen. Christ did not only rose again from the dead and went to heaven, but He will also coming back again. Siya ay muling baparito, muli siyang babalik, kapatid. Nangako ng Panginoon na muli siyang babalik para sa atin. Para tayo ay sumalubong sa Kanya sa alapahap one day. Yung sinasabi niya sa mga taga-Thessalonica. Pangako yan ng Panginoon. Pangako yan ng Panginoon eh. Tignan nyo, sabi niya, balikan natin yung Acts chapter 1. Let's comfort with this word. This is the word of God. Pinag-aaralan natin, isalita ng Diyos. Sabi niya sa verse 8, "But ye shall receive powers." Acts chapter 1, verse 8, "But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witness unto me both in Jerusalem and in all Judea, in all Samaria, and unto the uttermost part of the earth." And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up, and in a cloud received him out of their sight. Nawala na siya sa alapap. And while they looked steadfastly towards heaven as he went up, behold, 2 men stood by them in white apparel. Merong nagpakitang 2 anghel. Anong sabi ng anghel sa mga mananampalataya? Which also said, "Ye men of Galilee, why stand you gazing up into heaven?" Bakit hanggang ngayon nakatunganga pa kayo dyan? Nakatingala sa langit. This same Jesus which is taken from you into heaven, itong si Jesus na kinuha sa inyo ngayon at napunta sa langit, hindi nyo na siya makita, shall so come in like manner as you have seen him to him go into heaven. Kung paano natin siya, sabi niya, kung paano niyo siya nakita umakyat sa langit, the same thing na muli niyang pagparita, muli natin siya makikita. At ito yung sinasabi ni Apostol Pablo sa mga Thessalonica. Tayo ay sasalubong sa Panginoon one day. Amen. It is exciting event. I hope na unawaan po natin ang ating pinag-uusapan. Christ is our resurrected, returning Redeemer. Kaya nga sabi ni Job, "My Redeemer live." Hindi siya namatay at hindi na muling nabuhay. Kundi siya namatay, inilibing at muling nabuhay. The third day. He rose again. Pero ang masakit, alam nyo, na hindi na naunawaan ng mga tao sa muling pagparito ng Panginoon, hindi na siya magiging tagapagligtas. Sa mananampalataya sa atin ngayon, Christ is our resurrected and returning Redeemer. Pero sa mga hindi mananampalataya, kapatid,
Pag hindi sila nakakilala sa Panginoon ngayon, ang pagparito ng Panginoon ay hindi na para magpagmagligtas, kundi para maghukom sa mga tao. Judge na siya pagparito niya. He is no longer a redeemer. Hindi na siya tagapagligtas. Tayo na yung last na. Sasalubong sa Kanya. Tayo mga mananampalataya. Tayo mga redeem. Kapatid, I hope na unawaan natin na dapat masaya tayo, na tayo naglilingkod habang nag-aantay sa ating tagapagligtas. Amen. Masaya yung mga Kristiyano habang nag-aantay sa muling pagparito ng Panginoon. Amen. But though He's no longer a Savior, pag siya muling pumarito, yet siya pa rin yung returning Redeemer for His own people. Sa mga taong nananatili sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Para sa kanyang mga anak, muli siyang paparito. Pinangahawakan ng kanyang mga anak yung pangako ng Panginoon. Kapatid, may pangako ang Panginoon. Baka in case lang na hindi nyo nare-realize, ang Panginoong Hesukristo ay may pangako sa atin. And I hope na pinananampalatayanan natin ito, na ito at tayo ay excited sa pangako ng Panginoon sa atin. In John chapter 14, a familiar passage in the book of John chapter 14, starting in verse 1, let not your heart be troubled. Are you still troubled? Meron pa bang nagtutroubled sa'yo? Sabi ng Panginoong Hesukristo, let not your heart be troubled. Huwag kang maglumihanan. You believe in God. Believe also in me. Sumampalataya ka sa Diyos at sumampalataya ka rin naman sa Panginoon. Kapatid, para sa mga inaabot ng aking tinig, kung hindi ka pa sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo ngayon, sinasabi ko sa iyo, muling paparito ang Panginoon, hindi na para maging tagapagligtas, kundi para maging judge. Kaya kung ako sa iyo ngayon, sampalatayanan mo ang Panginoon. Ang Panginoong Hesukristo ay hindi siya tao lang. Siya ay Diyos na nagkatawang tao more than 2,000 years ago. You ought to believe that. At ang sabi ng Panginoon, let not your heart be troubled. Believe in God and believe also in me. In my Father's house are many mansions. Hindi lang bahay, hindi lang rooms, kundi mansions sa langit. And if we're not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Pupunta ako sa langit. Nandun na ang Panginoon ngayon. I go to prepare a place for you. Naghahanda ang Panginoon ng lugar kung saan tayo paparoon. Oh, I'm excited for that. I hope hindi kayo tulog. Excited din kayo sa muling pagparito ng Panginoon. And then sabi niya sa verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. What a promise. Amen. Pangako yan, kapatid, ng Panginoon sa atin, na kung saan man nandun ng Panginoon, nandun din tayo magpakailan-kailanman. Kapatid, minsan isang araw, darating ang Panginoon sa panahon na hindi natin inaasahan. Ang tanong ko, handa ka ba sa muling pagparito ng Panginoon? O baka naman meron ka pang hindi maiwanan sa ibabaw ng lupang ito? Kapatid, pag hindi tayo naka-mindset sa ganyan, matutulad tayo sa asawa ni Lot, na pinapaalis na ng Diyos sa Sodom and Gomorrah. Pero ang kanyang isip nandun pa rin sa Sodom. Ano nangyari sa kanya? Naging haliging asin. Kapatid, kung tayo man ay pinagpapala ng Panginoon, we have a happy family, maybe. Meron tayong
nag-a-abound tayo materially, financially, maybe. Pero ang tanong ko, handa ka na ba sa muling pagparito ng Panginoon? I hope you're listening. Nag-aaralan natin, Christ in the book of Job. Christ is sticker closer than a brother. Nakaramdam ka na ba? Nakaibigan ka ng Diyos? Nakaibigan ka ng Panginoon? O pakiramdam mo malayo ang puso mo sa Panginoon? Bakit hindi natin nilapit ang puso natin sa Panginoon ngayon? Kung nakakaramdaman tayo ng ganyan. Ha? Nakakaramdam ka ba na pinuproteksyonan ka ng Panginoon? Christ is your hedge, our protection. Nararamdaman mo ba yan? Ako po, ramdam na ramdam ko yung protection sa akin ng Panginoon. Sa panahon ng ako ay naligtas, hanggang sa panahon ng aking pagbabackslide, hanggang sa panahon ng pagbabalik ko sa Panginoon, hanggang sa ngayon, nararamdaman ko yung protection ng Diyos. Nararamdaman mo rin ba ang protection ng Diyos? Kung nagwo-worry ka sa bawat lugar na pupuntahan mo, naku baka may mangyari. Kapatid, may agam-agam ka pa. Hindi mo nakikita yung kamay ng Diyos. Ha? Mas magandang maramdaman mo na ang Diyos ay iyong protection o protector mo ang Diyos. Amen. Naniniwala ka ba na yung Redeemer ay nabuhay? Nandun siya sa langit ngayon, nagpe-prepare siya ng ating lugar na pupuntahan. Pero sabi niya, minsan isang araw paparito siya. Handa ka na ba sa muling pagparito ng Panginoon? O baka natatakot ka pang iwanan, sana wag muna pumarito ang Panginoon, maliit pa yung anak ko. Kapatid, sa Bible nga, dinescribe yung ngang buntis eh. Hindi nakalusot eh. Yun nga nagpapasuso, hindi nakalusot eh. Ha? Pinakita ng Panginoon lahat yan. Doon pa tayo mag-worry. Samantalang, merong lugar na better place than this place. Ha? Realize ba yun? Merong lugar na mas maganda pa sa lugar na ito. Maaari nakarating ka na sa pinakamagandang lugar sa ibabaw ng lupang ito. But there is a place na better than this place. And that is the place of God. And that is heaven. Na merong kalsada na pure gold. Maaring mansion ko, lahat ng dingding niya ay silver and gold. At maraming precious stone na akong tatapakan habang ako'y naglalakad sa ka-aisles. I'm excited for that. No? I hope excited tayo sa muling pagparito mo ng Panginoon. Huwag natin panghinayangan yung bagay na may iwan natin. Kaya nga, dapat yung mindset natin, let this mind be in you, which is in Christ Jesus. Magkaroon tayo ng ating kaisipan na kay Kristo, na ang isip na yan ay na makalangit. Isipin natin yung eternal na bagay. Ipag-isipan natin yung mga may eternal value sa ibabaw ng lupang ito. Huwag yung temporal. Huwag natin ituon yung ating mata, yung ating buhay sa ating isipan sa mga bagay na temporal sa ibabaw ng lupang ito. Ituon natin yung ating isipan sa muling pagparito ng Panginoon. Christ our Redeemer could preserve us until He comes. Our Redeemer, who is Christ. Christ, our Redeemer, could preserve us until He comes. Hanggang sa muli niyang pagparito, kaya tayong i-preserve ng Panginoon. How do you love to be preserved by the Lord Jesus Christ? Gaano natin kamahal na tayo ay i-preserve, ingatan, proteksyonan ng ating tagapagligtas. Parang hindi niyo gusto yan. Gaano natin kagustong tayo ay ingatan ng Panginoon hanggang sa muli niyang pagparito. Amen. My last question, and this is a challenge. Meron ka na bang kaibigan na mas closer pa sa isang kapatid? Maaaring may kaibigan ka sa lupa, sa ibabaw ng lupang ito, na mas close pa kaysa sa kapatid mo kasi kapatid mo lagi mong kaaway. Pero yung kaibigan mo pag tumawag sa'yo, grabing ngiti mo.
Napapasaya ka ng kaibigan mo, pero yung kapatid mo, kaaway mo. Stressor sa yung kapatid mo sa flesh, pero yung kaibigan mo, pagkausap mo, grabing ngiti mo. Ha? Maaring ganyan ang kalagayan mo ngayon. But how about a friend that is thicker, closer than a brother? And that is Christ. Are you a friend of Christ or an enemy of Christ? Is He your protector or hindi ka nakakaramdam ng protection sa Kanya? Kapatid, maramdaman nawa natin, damdamin natin yung protection, yung kamay ng Diyos sa buhay natin. Kung hindi man natin siya nararamdaman ngayon, intindihin natin kung paano tayo mapapalapit sa Diyos. Kapatid, nasa tamang lugar ka na, kailangan mo lang makinig ng salita ng Diyos at siya na magkukonvict sa iyo para lalo kang lumapit, maging malapit sa Panginoon. At dahil ikaw ay nananampalataya sa Panginoon, ikaw ngayon ay meron ng resurrected life. At dahil meron kang resurrected life, masaya kang nag-aantay sa iyong tagapagligtas. Amen. I hope the message is clear. Christ in the book of Job. That is Christ in the book of Job. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa natapos po namin pag-aaral ng inyong mga banal na salita. Thank you so much, O God, for your word. Thank you for the message. I pray na patuloy mo po itong pagpalain mula sa puso at isipan po namin. Salamat po sa iyong mga salita. Patuloy mo po pagpalain ang iyong mga salita sa gabing ito. At maasa po kami, O Diyos, na kami naabot ang aming pangangailangan ng iyong mga anak sa gabing ito. Ibinabalik po namin ang kapurihan, ang kalulati, ang puso niyo. At muli patawad sa bawat pagkakasala at pagkukulang po namin. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni